kontrolin yung pagpa-practice niya. Practice lang siya ng practice doon, no? Kahit anong gaano katagal siya doon, walang makikialam sa kanya. At walang magsisita, oh, ang ingay ng ginagawa mo, sintonado, di ba? So, ganun guys, no? Kaya yun yung purpose ng kwarto na meron dapat ang bawat membro ng isang pamilya. Para siyang may sariling mundo, hindi naman yung sariling mundo na wala sa sarili. Yung siya yung namumuno o siya yung hawak doon sa space na yun, no? So binibigyan ng pagkakataon ang isang tao na ay bagal, naabutan tuloy, bagal kasi ni Kuya. So yun guys, hawak ng isang tao doon sa kwarto na yun na malaya siya, no? Walang makikialam. So hindi siya conscious na pag gumalaw ako nito may sisita sa akin. So malaya siya, no? Gumalaw siya ng paano siya gumalaw doon. At ang kagandahan doon sa kwarto niya ay i-express niya doon yung sarili niya, ipalabas niya doon yung talent niya, ano ba yung gustong ma-improve sa sarili. So may guidance din ng magulang, no? Kung ano yung gagawin. So yung space na yun ay para lang makapag-focus and concentrate, no? Walang outside noise na magdidisturbo sa kanya. So yun yung importante sa isang tahanan na may kwarto talaga guys, no? Kasi pag walang kwarto, bawat isa may ingay, manood ng TV, manood sa cellphone, ingay ng cellphone. So yung isa naman kung nag-aaral, talagang maririnig niya yon. At yung isip natin, kasi hindi natin mapigilan yung isip natin, kusa yan nag-iisip na pag ano yung narinig niya, kahit hindi niya isipin na ano yung naririnig niya, parang i-interrupt lang yung pag-iisip mo, no? Yung momentum mapuputol. So yung momentum guys ang inaalagaan dito, no? Sa pag-iisip. Pag nawala yung momentum guys sa yung ginagawa, kasi may narinig kang ibang ingay, yun, tatamarin ka na naman, ituloy yung ginagawa mo, no? Kaya ngayon pag ganun ang nangyari, wala na yung utak mo, ay hindi na siya, wala na siya sa daan, nasa parang na siya, no? Kung saan-saan na lang siya nag-iisip, kasi nga naputol na yung momentum yung pag-iisip. Mahirap na ibalik. Kung gusto mo man ibalik yung momentum, nahirapan ka na, no? Pag isang tulay guys o isang kalsada, pag pinutol mo yan or nasira, pag ibalik mo, di ba, mahirap. So ganun din yun guys, no? Pagkasrin naman. So tuloy natin guys yung yun yung kailangan guys, no? Para hindi maputol yung momentum ng pag-iisip kung ano yung ginagawa mo. Yung momentum guys talaga dapat talagaan, no? Kaya pag nag-iisip ka may disturbo,
naputo lang yun kahit saglit, wala na, no? Hindi mo na maibalik ano yung parang kasarapan ng pag-iisip mo, no? Nawala. So ngayon, mapipilitan ko tuloy na hindi na mag-iisip papunta doon sa ginagawa mo. Kaya ang gagawin mo, wala na, wala na sa direksyon. Kaya ganun yun, guys. Kaya mahalaga yung may isang kwarto, guys, na walang disturbo, no? So ganun, guys. Ngayon, guys, meron tayong tanong na hinanda para dito. Ang unang tanong natin, sino ang may sitwasyon na ganito? So yun yung unang tanong natin. Pangalawa, bakit dapat pahalagahan ito, no? Kaya meron na tayong nabanggit ng mga bakit ito dahilan, no? Mga dahilan na bakit ito ay mahalaga doon sa intro natin. Tapos ang pangatlong tanong, kailangan ba may kwarto ang bahay? Ito din, guys, nabanggit na natin. So yung pangatlong tanong. So ang panghuling tanong, guys, pang-apat, kailangan ba may maayos na tirahan ang mga Pilipino? So yun yung pinaka huling tanong. So ano yung, kung may maayos na bahay, guys, ano yung may contribute nito sa ating bayan, no? Sa ating bansa or sa ating komunidad? So yun yung huling tanong. So ang unang tanong natin, guys, ay sino ang may sitwasyon na ganito? So alam naman natin, guys, na maraming mahihirap sa bansa natin, no? So sila yung kalimitang walang, hindi lang kwarto, tirahan din, no? Wala talagang tirahan. Kaya gano'n, no? Kung meron mang tirahan, yun, na sabihin nila ay nagiging squammy, no? Squammy kasi social na ngayon, squammy ng tawag. So pag sa squammy, guys, wala talaga doon, no? Swerte mo lang kung meron ka talagang matutuluyan. So at hindi maayos na mga gamit o dingding, bubong, wala, no? Wala sa ayos. Kaya swerte na lang talaga may matutuluyan. Minsan nga nakikituloy pa lang, eh. So yun yung mga sitwasyon dito sa Pilipinas, guys, no? Na karamihan sa mga Pilipino, guys, walang mga bahay, no? Nakikituloy. So yun yung nangyari, no? Ngayon, dahil nga ang problema niya ay bahay at yun lang, may matuluyan, may matulugan. So tapos may trabaho, makituloy. So ang nangyari, guys, hindi naging hindi naging mahalaga yung minsan yung bahay dahil nga walang pera, no? Basta may makain lang. At ang mangyari din, no, hindi ko alam, galing ito sa pinakaugat ng ating bilang Pilipino, no? Naging ugali na rin na hindi na naging, wala na, no, sa usapan o hindi na importante yung magkaroon ng maayos na bahay. Basta pag may sahod, iba yung binibili, no? Pagkain talaga at paano maging masaya, no? Yun yung inuuna ng isang masa, no, na Pilipino.